Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pinaiyak ng mga big man ng Komunidad ng Gilas ang big man na to ng Komunidad ng Guam mga ropa. Hindi siya nakaporma sa naglalakihan at naghihiganteng mga players natin doon sa may ilalim mga ropa. Sa mga naglalakihang towers natin. Kawawa ang player na to ng Komunidad ng Guam. Dito nga sa game na to mga ropa, nagkaroon ng history ang Komunidad ng Gilas Pilipinas. Sila ang first team na nagkaroon ng 61 rebounds sa Asian qualifying game mga ropa. At lahat nga ng yun mga ropa ay dahil sa mga big man na mayroon ang Komunidad ng Gilas Pilipinas dito sa roster na to at dito sa game na to mga ropa. Sobrang effective at napakalimaw nga ng mga big mans natin mga ropa. Mapa-opensa o depensa man na yan mga ropa ay talagang papalag ang mga towers ng Komunidad ng Gilas sa mga player nila doon sa may ilalim. Sila nga ang malaking rason mga ropa kung bakit tinambakan ng Komunidad ng Gilas Pilipinas sa ang Komunidad ng Guam. Ngayon mga ropa, dito sa video na to tatalakayin natin kung bakit umiyak ang player na to ng Komunidad ng Guam sa mga malalaking players sa mga big man ng Komunidad ng Gilas Pilipinas. Nagkaroon pa nga ng history ang Komunidad ng Gilas Pilipinas dahil sa mga big man nila. Ito ang game analysis at breakdown. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito muna tayo pumunta sa starting 5 ng Komunidad ng Gilas Pilipinas. Dalawang malaking tower kaagad ang ginawa dito ni Coach Tim Cone mga ropa. Pinagsabay niya dito si Junmar Pardo at si Quentin Milora Brown mga ropa dito sa lineup na to sa may starting 5. Pero take note, si Junmar Pardo naglalaro ng sentro dyan para sa Komunidad ng Gilas Pilipinas. At eto nga mga ropa, dito sa play na to, agarang nagparamdam si QMB mga ropa na bagong addition lamang sa Komunidad ng Gilas Pilipinas. Nagmintes ang atake dito ni Scotty Thompson mga ropa at kitang-kita natin dyan kung kanino napunta ang offensive rebound. Walang iba mga ropa kundi kay QMB. Na-clean up niya dyan ang mintes si Scotty Thompson. Nagkaroon pa ng easy 2 points dyan si Quentin Milora Brown. Basket is good. And take note mga ropa, dito sa game na to nagtala si Quentin Milora Brown na tumataginting na 6 points with 10 rebounds mga ropa. Monster 10 rebounds ang ginawa ni QMB dito sa game na to mga ropa. At dito naman tayo pumunta mga ropa. Again, QMB ulit ang highlight dito sa play na to. Ang nangyari dito mga ropa, pumunta ang Komunidad ng Guam dito sa may ilalim mga ropa. At binabantayan siya dyan ni Quentin Milora Brown mga ropa. At kitang-kita naman natin, matigas talaga tong batang player natin na to ng Komunidad ng Gilas. Hindi man lang siya napaatras dyan mga ropa. At yung player dito ng Komunidad ng Guam ay pinilit ang senaryo sa depensa dyan ni QMB. At dyan siya nagkamali mga ropa dahil hindi niya kinaya ang depensa dito ni Quentin Milora Brown. Mintes ang tirada dito ng Komunidad ng Guam. At ang nangyari naman dito sa possession na to mga ropa, pick and roll gameplay ng Komunidad ng Gilas pero nagmintes ang attempt dito ni Junmar Pardo. At tingnan natin kung sino ang nakakuha ng offensive rebound, clean up dyan mga ropa. Walang iba mga ropa kundi si QMB. Nagkaroon ng easy 2 points dyan si QMB. Nakakuha pa siya ng offensive rebound para sa Komunidad ng Gilas Pilipinas. At ang nangyari naman dito mga ropa, depensa ulit dito si QMB. 1-on-1 lang ulit yan mga ropa and again, enough resistance na naman ang ginawa dito ni QMB para magmintes ang tirada dito ng Komunidad ng Guam. At dito naman mga ropa, nagkaroon ng offensive rebound dito ang Komunidad ng Guam. Pero tignan natin ang ginawa dyan ni Japet Aguilar. Nag-volleyball dito si Japet Aguilar. Lipad ang bola doon sa tindahan ni Aling Mirna mga ropa. Access denied siya dyan. Dito sa isa pang big man natin mga ropa, dito sa pagkakataon na to, kitang-kita natin dito mga ropa, nagmintes dito si GB32. Pero ang nandun sa may ilalim para sa offensive rebound ay walang iba mga ropa kundi si Junmar Pardo. Hindi kinaya ng defender doon sa may ilalim ang puwersa dyan ni Junmar Pardo mga ropa. And take note, 8 points with tumataginting na 10 rebounds ang ginawa ni Junmar Pardo dito sa game na to mga ropa. Pareho sila ni QMB ng rebounds na nagawa dito sa game na to, tag-10 sila. At sa senaryo na to mga ropa, heto nabigyan din ng magandang pasa si JMF doon sa may loob. Papasabit pa nga sana dyan si Junmar Pardo mga ropa pero hindi na sumabit yan. Pero easy 2 points naman ang napundar dyan ni Junmar Pardo. At another one dito mga ropa, good penetration ang ginawa dito ni Dwight Ramos. Sabay drop ng pasa dito kay Junmar Pardo. Easy 2 points ulit ang nagawa dyan ni Junmar. At sa pagkakataon naman na to mga ropa, nabigyan ng bola si JMF dito sa may perimeter mga ropa sa may free throw line. At pinukul kaagad ni Junmar Pardo ang tirada dyan. At hindi naman siya nagsisi dyan mga ropa dahil pumasok ang 2-pointer dito ni Junmar Pardo. Basket is good. At dito naman mga ropa, sumubok ang Komunidad ng Guam sa depensa ulit ni QMB mga ropa dito sa may ilalim. At kitang-kita naman natin dyan mga ropa, good health defense ang ginawa dito ni Junmar Pardo. Dalawang twin tower yan ang Komunidad ng Gilas Pilipinas mga ropa. Dalawang malaking players. At kitang-kita natin dito mga ropa, enough resistance yan para magmintes ang tirada ng big man dito ng Komunidad ng New Zealand. At ang maganda pa nga dyan mga ropa, nakapag-convert pa ng fast break ang Komunidad ng Gilas
Gilas Pilipinas sa magandang depensa na yan mga ropa. Slam dunk dito ni Justin Brownlee. Kitang-kita natin yung connection ng dalawang players na to ng koponan ng Gilas Pilipinas in terms of defense mga ropa. Talagang matindi ang depensa nila doon sa may ilalim. At ito ulit mga ropa, another example. Pinaposten ulit dito si Carl Tamayo mga ropa, and again nag-help defense naman dito mga ropa ay si AJ Edu. Ang nangyari dyan mga ropa, na foul ni AJ Edu dito yung umatake sa koponan ng Guam. Pero para sa akin mga ropa, good foul yan ang ginawa ni AJ Edu. Unang-una mga ropa, naparamdam ni AJ Edu yung presensya sa depensa ng koponan ng Gilas Pilipinas doon sa may ilalim. Naparamdam niya dyan na hindi madaling umiscore sa ilalim para sa koponan ng Guam mga ropa. At ito naman mga ropa, sa senaryo na to ang nangyari dito, si Carl Tamayo naman ang nagkaroon ng good defense dito. Binobomba dyan si Carl Tamayo mga ropa, pero hindi umubra dyan yung player ng koponan ng Guam. Na-kick out niya na lang yung bola mga ropa, pero ang nangyari naman dito mga ropa, na-istilan sila dito ni CJ Perez. At ang tendency outcome pa dyan mga ropa, nakakuha ng 2 points dyan si CJ Perez. At another one mga ropa, again, binabardagul na naman nila ang depensa ni Carl Tamayo doon sa may ilalim. At ganun ulit mga ropa, hindi nila kaya ang depensa ng ating big man dyan sa may ilalim mga ropa. Kung kahit ang resulta nito mga ropa, na-kick out nga yung bola sa may 3-point area, mintes naman ang tirada dito ng koponan ng Guam. Ang nangyari naman dito mga ropa, dito sa pick and roll gameplay ng koponan ng Guam mga ropa, masyadong malaki si Junmar Pardo, kaya in-adjust yung pasa mga ropa. Pero sa mag-adjust ng pasa dyan, nahirapan saluhin yan mga ropa at kinick out yung bola dito sa may 3-point area. Nag-turnover dito ang koponan ng Guam. Nakita dito yung epekto ng laki ni Junmar Pardo dito sa may depensa mga ropa, na bago talaga yung trajectory ng pasa dyan ng koponan ng Guam. At ang nangyari naman dito mga ropa, si Quentin Milora Brown, hindi lang basta sa may ilalim mga ropa, pati yung perimeter defense dito ni QMB mga ropa ay solid din, na nakita din natin dito. At sa senaryo ulit na to mga ropa, si Carl Tamayo ulit ang dumedepensa dito sa may ilalim. Tumulong naman dyan si Kevin Kiambao mga ropa, kaya na-kick out yung bola. And again mga ropa, mintes na naman ang tirada dito ng koponan ng Guam. Hindi kasi talaga nila kayang umatake doon sa may loob mga ropa, kahit ganyan yung game plan nila na lagi sa may loob mga ropa. Pero dahil nga malalaki ang Twin Towers, ang mga towers ng koponan ng Gilas Pilipinas, ay hindi talaga sila makaporma doon sa may ilalim, doon sa may paint. At ito naman mga ropa, good defense ang ginawa dito ni Kevin Kiambao, isa ring big man ng koponan ng Gilas Pilipinas. Nagpalitan na nga sa depensa dyan mga ropa, pero still hindi talaga kayang umatake ng koponan ng Guam doon sa may ilalim sa depensa ng koponan ng Gilas Pilipinas. Grabe talaga ang impact pagka may big man sa may team mga ropa. At ganito nga nangyari dito sa koponan ng Gilas Pilipinas. At dito naman mga ropa, good close out ang ginawa dito ni Junmar Pardo. Gumamit ng screen dyan ng koponan ng Guam mga ropa, pero kitang-kita natin dito naharangan ni Junmar Pardo yung dadaanan dito ng player ng koponan ng Guam. At ang tendency outcome pa nito mga ropa, nagkaroon pa ng steal ang koponan ng Gilas Pilipinas at nakapagpundar sila ng puntos dyan sa may fast break. At ito mga ropa, nagkaroon ng offensive rebound dito ang koponan ng Guam. Junmar Pardo ang bumabantay dyan. Good defense na naman ang laro dito ni Justin Brownlee mga ropa. Dumobble team siya dito sa big man ng koponan ng Guam. Ganyan nga ang ginagawa ng koponan ng Gilas Pilipinas mga ropa. Pagka may pumuposte doon sa milalim, nagsasend din sila ng double team. At ang tendency outcome nito mga ropa, laging nakikick out yung bola papunta dito sa may 3-point area at nagmimintes ang tirada dyan ng koponan ng Guam. At sa senaryo na to mga ropa, solid din to. Pinopostean dito si Dwight Ramos mga ropa. Si Dwight Ramos mga ropa, kahit guardian, laruan yan. Malaking player at malaking tao pa din yan mga ropa. Kitang-kita naman natin dito. Hindi yan napaatras. Si Dwight Ramos mga ropa, at the same time, maganda rin talaga ang positioning ni Junmar Pardo doon sa may ilalim. Natatakot niya yung mga umatake dyan mga ropa, naharangan niya yung possible na daanan dyan ng mga opensa mga ropa ng koponan ng Guam. Kaya napipilitan talaga silang i-kick out yung bola sa may 3-point area. Yun nga lang mga ropa, pagka-kick out naman ng bola dito, si QMB, perimeter defense dito ni QMB mga ropa, ay sobrang ganda na naman mga ropa, kaya enough resistance yan. Nagmintas na naman ang tirada ng koponan ng Guam dito sa may 3-point area. At sa pagkakataon na to mga ropa, pinupostean dito ang depensa ni AJ Edu. Pagkaikot dito ng koponan ng Guam mga ropa, nagbigla siya dyan dahil nandiyan na si Japet Aguilar mga ropa sa may health defense. At kitang-kita natin dyan mga ropa, hirap na hirap talaga ang player na yan ng koponan ng Guam. Mintes ang tirada niya dyan dahil sa mga towers ng koponan ng Gilas Pilipinas doon sa may ilalim na may nilalarong magandang depensa. At dito mga ropa, sa AJ Edu na naman ang tinitirada sa depensa ng koponan ng Guam mga ropa. Pero good double team ulit ang ginawa dyan ni Chris News sa mga ropa para may kick out na naman yung bola sa may 3-point area. And again mga ropa, mintes na naman nga ang tirada ng koponan ng Guam dito sa may 3-point area. At sa pagkakataon naman na to mga ropa, nagkaroon ng offensive rebound itong si AJ Edu mga ropa. And take note, 8 points, 8 rebounds ang ginawa ni AJ Edu dito sa game na to.
Kaya nga tayo nagtala ng tumataginding na 61 historic rebounds mga ropa ay dahil nga sa mga player natin na ganito. At sa pagkakataon na to mga ropa, again, sumusubok ulit sa may poste ang kupunan ng Guam mga ropa, hindi na sila nagsawa. Pag-ikot nila dito mga ropa, sinupalpal na ni AJ Edu ang tirada dyan ng kupunan ng Guam. Defense is good ulit para sa tower ng kupunan ng Gilas Pilipinas. At ang nangyari naman dito mga ropa, nagkaroon ng fast break ang kupunan ng Gilas. Si AJ Edu pa ang nanguna dyan mga ropa. Slam dunk ang ginawa dyan ni AJ Edu. Nag-showtime pa siya sa lahat ng Pinoy na nanonood dito sa may Guam. At ito mga ropa, nagkaroon ng monster offensive rebound dito si AJ Edu. At ang kinilabasan yan mga ropa, dukot ni Kevin Jambao doon sa may ilalim. Yang rebound na yan mga ropa ay napunta sa puntos ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Ngayon mga ropa, dito na natin tatapusin tong video na to. Ano masasabi nyo sa mga big man ng Gilas Pilipinas ngayong roster mga ropa? QMB, JMF, AJ Edu mga ropa, Carl Tamayo, Kevin Jambao ay talagang sobrang maasahan doon sa may ilalim. Historic 61 rebounds nga sa Asian qualifiers mga ropa para sa Asian team. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion mga ropa. Hinihintay ba natin si Kai Soto para lumagdag dyan sa lineup na yan? Pwede kayo mag-comment dyan, magkwentuhan tayo.